Ito yung gamit sa pagmamasinda sa mga nawang o dugtungan ng flooring na Nara. Kasi medyo malalaki yung dugtungan niya. Gamitan ng paleta, body filler ang gamitin. Pero bago masilyan, katkatin muna sa mga singit-singit niya gamit ng spatula. Maraming pamamaraan, spatula o kaya itong pait, spatula din para matanggal lang at makiskis yung kabilang gilid ng tabla o kahoy bago primeran ng epoxy primer. Tapos pag na-primeran na, gamitan ng paleta ang body filler. Kasilyan lahat. Pag natuyo, ito ang unang gagamitin. Pang tiles. Ayan. Pagkatapos, ito naman ang pang finish. Kahit hindi nalilihain ng mano-mano. Finish na pagka ito lang gagamitin. Pag mabilisan. Tapos pag malinisan ng flooring, pwedeng i-brush muna kahit huwag mo nang gamitan ng compressor para makapal ka agad yung sanding sealer. Yun ang mga gamit. Bago namin sasandirin o lilinisan ang wood Nara na solid, ay ginawa namin dyan, nilinis, yung gaya na nakita nyo, nilinis namin yung mga singit. Pagkatapos, pinamiran namin ng epoxy primer para kapit na kapit yung body filler. Pagka natuyo na yung body filler sa pagkamasilya natin, ito na ang ginamit namin na unang pang-grind sa flooring. Napakabilis. Yan ang ginamit namin. Tapos, sinundan namin ito ng itong bala na ito. Ito na yung pinag-finish namin sa flooring. Napakabilis ang galing. Kasi ang flooring na yan ay napakaraming floor wax. Kaya kailangan kat-katin o kaya grinderin mabuti ang flooring. Para siguradong walang backjab o kapit na kapit ang ating sanding sealer hanggang sa ating pagpipinis. Gaya nakikita nyo, kailangan linisan mabuti ang flooring, matanggal mabuti ang alikabok. Pwedeng gamitan ng backjab tapos sundan ng basahan na malinis na pigang-piga para yung alikabok ay matanggal na mabuti bago natin ito isanding sealer. Gaya nakikita nyo, pinahiran ko ng sanding sealer na walang halong thinner. Kailangan yan purong sanding sealer. Kailangan lang haluing mabuti ang sanding sealer para makapal ka agad, para masaraduhan yung mga betas niya o kaya yung mga maliliit na butas. Halos 2 mano, 3 mano ang ginawa ko dyan sa pagpapahid. Pagkatapos ng 3 oras, niliha ko siya ng number 400 na waterproof na liha. Ang pagliliha ko dyan ay bahagya lang, hindi ganong itidiin. Matanggal lang at mapaginis lang. Matanggal lang yung parang maliliit na buhangin o yung mga anggi ng sanding sealer. Pagkatapos kong naliha, gaya ng nakikita nyo mga kapatid, nisprayan ko siya ulit ng sanding sealer. Ang susunod kong gagawin dyan ay kukulayan ko siya kasi yung kulay ng kahoy ay medyo maputi. Kailangan ko siyang kulayan ng 3 klaseng kulay na oil tinting color. Yan, Venetian red, rose sienna, saka burnt sienna. Bahala na kayo kung anong gusto nyong kulay na inyong gagawin. Haluan lamang yan ng thinner, yung katamtaman lang ang lagnaw. Tapos, ipahid gamit ang basahan. Medyo idiin nyo lang ang pagpahid para pasok na pasok yung kulay natin na oil tinting color. Yan, pahira natin lahat. Lalo na sa mga sulok, kailangan gamitin din natin ng brush. Gamitan ng brush, tapos pahiran ng basahan. Idiin lang ng pagpahid
At huwag kapalan ng pagbahid. Kailangan yung basahan natin ay pigang-pigayan. Tapos punas lang natin para makikita pa rin natin yung mga design ng kahoy o design ng pagkanara ng kahoy. Yan, lahat pinera namin, tapos pagkalipas ng halos 3 oras, pinatuyo ko talaga yung oil tinting color kasi aapakan ko siya para hindi babagat yung paa ko. Yan, inipitan ko siya ng sanding sealer na katamtaman ang labnaw. Ang templada ko sa sanding sealer ay halimbawa sa 4 liters, lagyan natin ng thinner na 1 liter. Depende sa inyo. Yan, pagkatuyo, after 2 oras, ang sanding sealer na pagkadaling matuyo din yan. Kailangan sprayan nyo hanggang 3 mano o kaya 4 na mano para hindi mapanot yung kulay na ipinahid nyo. Pagkalihan ng bagya, para pag bago tayo mag-finish ay makinis talaga. Yan, magpa-final coat na tayo. Gamit natin ang clear gloss lacquer. Ang timplada ko sa clear gloss lacquer ay sa 4 liters ay 1 liter ang thinner, ang lacquer thinner na ilalagay. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo malapot o kaya malabnaw. Kailangan pag mag-spray kayo, pag magpipinish na ay yung mainit ang panahon. Hindi kailangan na pag malamig ang panahon kasi hindi siya gaano makintab. Gaya nakikita nyo, may takalan ako. Yung 1 litro, yun ang ginagawa kong pantakal. Sa 4 liters, pwedeng haluan nyo ng thinner na 1 liter o 2 liters pwede rin. Pero mas maganda yung katamtaman ng labnaw, hindi ganong malapot, hindi ganong malabnaw. Yan ang kilalabasan ng aking ginawa. Halos 1 manong spray ko lang yan, kaya lang yung pag-spray ko mabagal, tapos halos padoble. Habang ako umatras, dinodoble ko na siya. 1 pasada ko lang yan, kaya lang medyo mabagal yung pagtakbo o pag-spray ko. Tapos dodoble-doblehin ko siya ng 2 pasada. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless po sa inyong lahat. Sanding sealers, tapos